O aking Diyos Ama, nasan? Nasaan ang iyong awa? Ako'y nanagoy. Nakikiusap, humingi ng tulong niyo. O aking Diyos Ama, nasan? Nasaan ang iyong awa? Ako'y nananagoy. Nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang iligtas ang ating kariyan laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin na kapait ng aking buhay. Nagawa niya ang korona ni Haring Lisyo upang magawa ang kanyang nananais. Pati si Duque Besir na aking ama ay kanyang dinamay. O aking Diyos Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw akong tulungan. Kung gayon pa man, paano na ako? Sino ang aking malalapitan at makakapitan? Kung Diyos tila ay ayaw akong tulungan. Paalam na albahan niya aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako dahil hindi kita nagawang pagtanggol. Paalam na bayan ko. Paalam Minsyo. Adolfo na malupit. Laurang taksil. O Florida, o Tadhana, kay Lupit, kinuha mo minamahal ko. Paalam na sa inyo! Ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghinagpi sa tao? Sino kaya siya? Parang nakita ko ng taong to ah. Laura! Nasaan ka? Tulungan ako makalis dito. Sino ka? Ba't ako nandito? Magpahinga ka lang muna. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin tayo ay magkaaway? Siguro ay patay na ako kung hindi ko namating. Subalit na pagkamatang siya tunay kong layan. Hangal, hindi mo ba alam na dinagdangan mo lang ang iyong pasakit? Narinig ko dire. Maraming salamat sa tulong mo, kaibigan. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, simulan nung ako'y pinanganak. Nakatira ako sa Albania, kung saan si Duque Besir na aking amay naninirahan. Si Prinsesa Teresa naman ang aking ina na nakatira sa Petronas, at ako ay pinangalanan nilang Frante. Nung sanggol pa lamang ako, ay muntik na akong dagitin ng boytre. Nung nakita ng pisan ko si Minalipon na ako'y dagitin ng boytre, idali niya itong pinana at pinatay. Isang araw naman, habang ako nasa gitna ng salas, isang alkong sumila sa aking suot na kwintas na may pawit na kupidong diamante. Buti na lang hindi ako napahamak. Nang ako'y siyang mataong gulang, kanagliwan kong pumunta ng burol para mamana at manghuli ng hayop. At kapag ako'y napapagod, nagpapahinga ako at naliligo sa batis kung saan masayang nag-aawitan ang mga nayatis. At ilang mga tawanan nagpapawala ng aking pagod. Pakalipas ng ilang taon, ay pinadala ako ng aking ama sa Atenas upang doon mag-aral. Ngunit ayaw pumayag ng aking ina na ako'y lawisan. Bakit kailangan niya pang umalis? Maganda ang pagtuturo doon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang kinabukasan? Sino ang mag-aruga sa kanya doon? Kanyang mga guro at kanyang mga kaibigan. Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antonio at ako ang iyong magiging guro dito sa Atenas. Salamat po. O ba't tila kay lungkot mo? Ayaw ko po kasi umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. Magugustuhan mo dito sa Atenas. Magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Florante, binabati kita. Mayroon kang talento sa astronomiya, filosofiya at matematika. Salamat po. Dito nagsimula nagalit sa akin si Adolfo dahil nasapawan ko siya. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo si Florante ang mangunguna bilang Polonice
si Adolfo bilang Eteocles, at si Menandro bilang Reyna Yukasta. Ikaw ang umagaw sa kapatid ko. Dapat kang mamatay. Itigil mo yung kabangan, Adolfo. Kalipas pa ang isang taon, isang sulat ang dumating galing sa aking ama. Hindi! Hindi mahalay na! Bakit mo ko iniwan? Di man lang tayo nagkita ng ilang taon! Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! 2 buwan ang nakalipas simula noong nalaman kong namatay ng aking ina. Ipadala ulit ng liham ang aking ama na ako'y babalik na sa Albania. Paalam po. Florante, lagi mo tatandaan na mag-iingat ka, Adolfo. Salamat sa lahat. Tatandaan ko po yung mga bibig sa akin. Mag-iingay ka, Florante. Pag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Menandro, sumama ka na lang kay Florante sa Albania. Salamat, Maestro. Paalam na po. Magandang araw po. Humingi sa inyo ang tulong susunod dahil nanganganib po na masakop ni Rinal Ismali. Saan yung aming tulong? Florante, pupunta tayo kay Haring Lencio. Opo. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip, siya ang papalit sa aking trono. Pagsamantala ang pamunuan mo ang buong kaharian ng Krotona. Tulungan mo ang iyong mga ningo na makamit ang karangalan. Nabaitaan ko kay Antinor ang iyong kausayan sa Tinas. Walang duda at iyon ang nakuha ang katangian ng iyong ama. Maraming salamat sa pupuri. Ginawa ko lang po ang nararapat. Mahal na hari, maaari ko bang malaman ang bilibining iyon? Siya pala ang aking anak na si Laura. Sige, Florante, dyan ka muna. Mag-usap muna kami ng iyong ama. Magandang araw sa iyo, anak ko, Tisa. Kanina pa ito napapagsulit. Magandang umaga din, Florente. Salamat sa pagpuri. Lagi kang pinikwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubos. Ngayon din ako, ngunit ilang araw na lang pala ay aalis ka na rin. Oo nga, halika na, pumasok na tayo. Magsimula ng tayo. Magandang gabi, Florante. Ganda ka na para bukas. Maraming salamat sa iyong palala. Magandang gabi po. Handa ka na ba? Malayo pa yung lalakbayin. Handa na po ako, aking ama. Mabuti kung gano'n, mag-ingat ka. Karangalan ko pong maglingkod sa inyo. Haring Winso. Ama, Haring Winso. Magpapaalam mo na ako kay Laura. Sige, Laura, aalis na kami. Mag-iingat ka, Florente. Pangako mong babalik ka, Florente. Mga ko pong magbabalik. Pagdating namin sa Crotona, ay nakita namin ang mga hukbo ni General Osmalik. Sugod! Sugod! Nanalo tayo! Mabuhay ang Albania! Makawa, babalik tayo sa Albania. Sa pagbalik namin sa Albania, ay may nakasalubong kaming mga hukbo na may dalang babae. Sino kayo? Bakit hirag dito? Kami ang taga-Albania. Pakalan niya, babaeng yan. Bini-bini, ano yung pangalan at bakit ka narito? Florante, ako ito, si Laura. Laura, anong ginagawa mo dito at bakit ka narito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa iyong paglalala. Kumusta ka na? Naging mabuti ka ba? Mabuti naman. Pero Florante, kailangan ko ng tulong mo. May bayang malapit dito na dinakip nila ang aking ama at maging ang iyong ama. Huwag kang malala. Ililigtas nila hanggang sa mga kaya. Salamat at dumating ka. Ginawa ko lang po ang iyong tungkulin. Pasensya na, Florante. Ngunit kailangan kita ipadala sa laban. Mag-ingat ka. Punta po kami kagad. Sugod!
Pagkatapos ng labanan ay pinatawag ako ng hari. Bumalik ako sa Albania na nag-isa. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mong saktan. Kamusta ka na, Florante? Matagal tayo din nag-usap. Kwentuhan mo naman ako. Mangya ka, anong ginawa mo kay Laura? Minahan ka lang, Florante. Nasa mabuti siyang kalagayan. Ngunit ikinalulungkot ko na nagpaalam ang iyong ama na si Doc Eliseo at Haring Eliseo. Papatayin kita! Papatayin kita! Alisin nyo ngayon sa harapan ko. Doon nagbukas ang aming pinto. Ako'y taga Persia, anak ni Sultan Ali Adad. Tumakas ako sa aking ama na sukab at taksil kong kasindahan na si Perida. 5 buwan akong naglakbay hanggang napadpad ako sa gubat na ito upang aliwin ang aking sarili. Pinadala ako ng aking ama sa mga digmaan upang ilayo kay Perida. Nung matalo kami sa digmaan laban sa Albania, ay agad akong pinabilanggo ng aking ama at pinapuputulan ng ulo. Sa takdang araw na ako ay pupunggutan ng ulo, ay may pumunta na general at sinabing pinapatawad na ako ng aking ama. Subalit kailangan kong lisanin ang Persia. Mapait sa kalooban na sinunod ko ang utos ng aking ama Sultan, at mula noon ay nagpalaboy-laboy na ako. Anong gagawin mo sa akin? Itigil mo yan! Ano yun? Tara, puntahan natin. Bagay mo. Kamuda. Gumising ka! Nalaman kung pupugutan ng ulo ang aking minamahal, ako ay nawagkawa sa hari na wag na ituloy. Pagkatapos ito, ako ay nagdamit gerero upang tumakas sa karian. Lireda. Mahal ko! Matagal natin hindi nagkita, aking mahal. Anong nangyari sa'yo? Paano ka napadpa dito, Laura? Kayaan mo, ikwento ko sa iyo ang mga nangyari sa amin sa binggit ng kampo. Nang ikaw ay mawala, naging magulo ang bayan. Dala sa kong pagtangkaan ni Adolfo. At higit pa doon, pinaslang niya ang aking amang hari at maging ang iyong amang si Loki Brescia. Ako'y nahabag na makita kong si Laura nilakas tangan ni Adolfo. Kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinana sa likod ang walang awang si Adolfo. Sadyang kasama ng kasama sa atin. Ngunit ngayon ang kasama tayo. Ngayon ako ganap na hari. Binagan ko ang aking kaibigan na si Aladin at si bilang sa tunay at ganap na tagalban niya. Ikaw Aladin, bibinyagan kita bilang sa tunay at ganap na tagalban niya. Ikaw Pereda, bibinyagan kita bilang sa tunay at ganap na tagalban niya. Ako ay pinandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin sa kabilang buhay ng aking ama. Kailangan ko siyang puntahan sa kabila ng kasalanan niya ay mananatiling aking ama. Ako ang papalit sa pisto niya, kaya matatagalan bago tayo magkita. Pinapangako namin na kami ay kabalik dito upang kumustahin kayo mag-asawa. Paalam, aking kaibigan. Paalam din sa iyo, aking kaibigan Aladin.